You're watching Hope Channel around the world. Isang mainit na pagbati ang aming nais ipabot sa inyo, mga minamahal namin mga kaibigan. Isang karapatan at karangal para sa aming mag-asawa na muli namin kayong makasama sa isang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako ay si Pastor Daniel Villoso. Ako naman ay si Mary Villoso. Na muling magbabahagi sa inyo ng isa pang pag-aaral sa serye ng programang Buhay Pamilya. Dito pa rin sa programang Sa Lilim ng Ebanghelyo. Ang pamilya, alam po natin, katulad ng malimit na po namin sinasabi, ay napakamahalagang institusyon na dapat nating parangalan, alagaan para sa ating kabuhayan. Dito po tayo nagmula. Ito ang institusyon na itinatag ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng tamang paraan ng paghubog ng buhay para sa langit na bayan. Ang layunin ng programang ito ay upang ating alamin yung mga pangkasalukuyang hamon sa moderno nating pagpapamilya, upang maalaman natin ang mga paraan kung paano natin gampanan ang ating tungkulin para lamang sa matagumpay na ating pangangasiwa ng ating mga samba-sambahayan. Bago pa tayo magpatuloy, ay isang maimtim na panalangin ang ating ipagkaloob sa Panginoon sa patnubay ng banal na Espiritu. Manalangin po tayo. Dakila po namin Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Narito kami muli at mag-aaral ng inyong banal na salita. Dito nasasalig ang banal na institusyon, ang institusyon ng pamilya. Kayo po ang nagtatag nito, kayo rin po ang mayroong kakayanan na mga siwa ng aming mga samba-sambahayan. Kaya nga sa aming pag-aaral ngayong araw na ito, mangyari nawa na gabayan kami sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kami na inyong gagamitin na instrumento at sa lahat ng aming makaibigang nakikinig, nanonood sa programang ito. Kay manawari, kaming lahat ay mapatnubayan ng makalangit na kapangyarihan. Maunawaan namin ang aming pag-aaralan at maging gabay po namin sa aming buhay Kristiyano. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming dalangin. Alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Ang ating programa, mga minamahal, ay isang programang pinamagatan natin ngayong umaga. In Christian Marriage, the mouth matters. Ang ibig sabihin sa isang Kristiyanong pamilya, itong bibig ito, ay napakamahalaga, lalong-lalo na yung nasa loob ng ating sangkap ng katawan na ito. Mayroon tayong talata na ating pagbabasihan sa banal na kasulatan ng Panginoon na ganito po ang nasusulat. Ano po? Aking babasahin dito sa Kawikaan, Kapitulo 25, versikulo 11. Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanas na ginto sa mga bilaong pilak. Inyong mapapansin, mga minamahal, na sa talatang ito, may mga bagay na ating dapat alalahanin. Ang sabi rito, our tongue should be beautiful as silver. Alam niyo po yung silver? Ito yung nagre-reflect ba? Ito yung inilalagay sa likuran ng ordinaryong salamin para maging tunay na salamin na makikita natin ang ating mukha.
Ano po? Ibig sabihin, ang dila natin ay isang reflektor ng ating nasa kalooban. Ano po? At ang sabi rito, sana yung mga salitang namumutawi sa ating dila, ano po, ay mga ginintuang salita. Napakamahalagang uri ng buhay natin ang magkaroon ng mabuting pananalita. Ano po? Mama, mayroong ginagawa kasi yung mga dudoktor, lalong-lalo na nung tayo mga bata pa. Pag tayo ay nagpapatingin sa kanila, na alamin ang ating mga karamdaman, ano yung kanilang dating ginagawa? Oo, ang napapansin ko, tuwing magpatingin tayo sa doktor, mayroon silang nilalagay doon sa atin bibig, ano? Ang tawag noon ay yung tongue depressor. Aha. Yun ay ilalagay sa loob at sabi nga para makita nila yung laman ng yung ating mga dila. Aha. At yun ay isang kanilang paraan para tingnan natin nila pati yung ating mga langala, ano ho? Para maalaman daw nila kung ano yung ating karamdaman. No? At ganun na ganun din sa spiritual na buhay. Mga kaibigan, kapag nakakita kayo ng isang magandang nilalang, binata kayang gwapo, dalaga kayang napakaganda, ay huwag kayong kaagad maghatol kung sino siya sa panlabas na anyo. Ano ho? Hintayin ninyo na siya'y magsalita. Pakinggan po ninyo ang kanyang uri ng pananalita, ang tono ng kanyang boses, mga salita na kanyang binabanggit, sapagkat yun ang nilalaman ng kanyang puso. Mayroong na sinasabi si Haring Solomon, ano ho? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ano po? Isang napakagandang paalaala sa atin lahat na kapag tayo ay nangungusap, isang napakagandang sanang salita ang ating babanggitin sapagkat yan ang refleksyon ng ating saloobin, ang laman ng ating puso. At alam nyo, mama, mayroong sinasabi sila na yun daw paraan ng pananalita. Kung maingatan daw lang natin, ay masosolve natin ang mahigit pa sa 90% ng problema sa mga tahanan. Di po ba? Yun. Ano yung mga bagay na dapat nating gawin para maingatan natin ang kapayapaan sa tahanan? Yung dapat ba yung marahan na pagsasalita? Katulad ng yung atin tone of the voice, no? Yung tono. Kasi kung nagsasalita tayo, kung minsan, kahit na maganda sana yung atin sinasabi, pero kung yung tono natin ay medyo parang pagalit, pabigla, ay parang hindi naririnig yung sinasabi natin. Ay, ganun pala yun. Alam ninyo, sa aming mga seminar, palagi kong ginagamit ang illustration na ito. Halimbawa kayo magpapakain ng manok, mga kaibigan, ano? Ang hawak ninyo yung mais, napakasarap na pagkain ng manok yon, yung mais, ano? Pero nasa uri pa rin ang pagbibigay. Kapag kahit na nung ganda yung ibibigay mo sa isang manok, mais kaya o kaya bigas, ano ho, na napakaganda, pero pagpatapon ang pagbibigay mo, ay sa halip na lalapit ang manok, lalayo, ano ho. Pero kapag kang pagbibigay mo, ay, ang ganda na nang ibinibigay, maganda pa ang pagbibigay, ay ang ganda at lalapit ang mga alaga mo sa iyo. Ganon din pala sa buhay, pamilya. Dapat ang ating mga salita, kung tinatawag natin ang ating mga anak, nagbibigay kaya tayo ng anumang bagay, ay sa isang magandang tono ng boses. Ano po? Paano naman yung sinasabi nilang, yan ang aking nakasanayan ganyan ako pasensya ka. Para ba yung yun na ba ako no? Oo. Kasi may mga lektura kasi tungkol sa temperament daw.
Mayroon daw ipinanganak na sanguine, yung palaging kwan pa. Ha? Masaya. Masaya. Mayroon daw ipinanganak na melancholy, yung palaging nagmumukmuk. Ha? Ano pa yung isa, Mama? Mayroon pang choleric. Ano naman yung choleric? Ay, yun ang medyo talagang masigasig. Yung kung magsalita ba, parang akala mo siya lang talaga ang may right na lahat ng pagsasalita. Ayun. Alam niyo mga temperament na ito, mga minamahal. Sa totoo lang, bagamat nandyan, kung nandyan nga yan, pero pwedeng baguhin ng biyaya ng Panginoon. Kung ikaw ay nagmana ng melancholic na likas, na palagi ka na lang nagmumukmuk doon sa sulok, huwag kang manatiling ganyan, kaibigan. Napakadilim naman ang buhay mo. Pwedeng mabago yan. Sa tulong ng Panginoon, babaguhin niya yan at maging napakaganda ang pakikisama mo sa mga tao. Kapag ka ikaw ay mang choleric, palagi kang maragsak kung magsalita, masakit, masagasaan na kung sino masagasaan, huwag kang manatiling ganyan, mawawalan ka ng kaibigan. Kaya mga kaibigan, magbago po tayo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sagana. Magpasakop tayo sa Kanya. Yang paging melancholic mo, mababago yan. Yang paging palaging palangisi ka, na halos kahit na may patay, ngumingiti ka pa rin. Mababago po yan. At yang paging choleric mo, mababago yan. Gaganda ang iyong ugali. Makikitungo ka ng maganda sa mga tao. Kaya may pag-asa pa rin. May pag-asa. May pag-asa. May pag-asa. Isang napakaganda na bagay na ating alamin na buhay natin ay isang bagay na ingatan natin sa ating buhay pampamilya. At alam mo, Mama, mayroong marami mga taong ang ganda ng kanilang tahanan na sinimulan. Grande ang kanilang kasalan, Pero nagiging impyerno pagkatapos. Napakainit na, Mainit. Mainit. Kasi yan kung minsan, mainit yung pagsasalita. Pabigla-bigla. Parang, kung sinusunod na lang yung simbuyo ng kanilang damdamin. Pag mainit ang ulo, mainit pa ang salita. Mainit pa yung mga pagdadala ng salita. Iinit din yung pinagsabihan. Siyempre, iinit din. Ay, impyerno nga. Impyerno talaga. Mainit na ang ulo ng salita. Mainit yung kanyang sinabi. Pinainit yung pinagsabihan. Ay talagang impyerno na, iwasan po natin yan, Ang biyaya ng Panginoon ay sapat upang tayo ay baguhin sa ating mga likas. Mayroong isang dalubhasang marriage counselor na ganito po ang kanyang sinabi. Words spoken hastily wound and bruise the soul, and the deepest wound is made upon the soul of the speaker. Ayun daw salita na masama. Kapag sinabi mo raw yun, ang talagang nasasaktan ng napakalalim ay ikaw. Totoo ba yun? Totoo yun. Parang katulad ba yan ng isang sugat? Kung minsan, kaya yung sugat lumalalim ng lumalalim, pag ito ay hindi ginagamot. Ganyan din yung ating pagsasalita. Pag isanay mo yung iyong sarili na magsalita lagi ng yung maragsa o yung para ba yung palaging masakit. Galit o masakit. Nagmumura. Pag nasanay ka na yan, hindi mo na mapapansin na ikaw pala ay nakakasakit na sa damdamin ng iba. Kaya kung lagi-lagi mong ginaganyan ang pagsalita mo, parang sa iyo baliwala na. Pero yan pala ay parang sugat na lumalalim, lumalala. Kaya dapat hindi nga natin sanayin yung sarili natin na ganun. Katulad ba ng yan, yung tinatawag nilang cancer?
di ba? May stage, ano? Oo, sa simula, parang nunal lang yan eh. Oo. Tapos, bumukol, sabi nila, tumor. Ano? Mamaya-maya, yung pala'y malignant na. Ha? Stage 1, stage 2, stage 3, tapos, it's stage 4 na pala. Ha? Ganyan daw yung mga hindi sinanay na bibig. Akala ninyo maganda pa rin ang inyong binabanggit. Subalit nasasaktan ang inyong pinagsasabihan at lalo kayong nasisira ng asal. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga sinasalita. Ito ay isang bagay na dapat nating ingatan. Isang magandang salita pa rin ng pinakapantas na lalaki na nabuhay sa balat ng lupa. Ito ay babasahin muli ni Mrs. Villoso. Ito ay makikita sa Kawikaan, Kabanatang 15, Talatang 24. Ganito ang sinasabi, ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot, ngunit ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. Okay. Ang sabi roon, kapag kapantas ka pala, huwag agad-agad mag-react. Huwag. Mag-isip-isip ka muna kung paano mo sagutin ang napakinggan mong salita. Kung ano man yun, ay mag-isip ka ng kaunti. Tama ba aking isasagot? Tama ba ang aking pagsasalita? Yung pala ang pantas, hindi yung agad-agad sa simboy ng damdamin. Kung anong naisip ka agad-agad, ano? Oo. Ano na yung itinuturo mo, Mama, na paraan para makontrol yung anger? Ha? Ay, sa aking mga karanasan, pag talagang parang galit ka na gusto mo magsalita, ay siguro ang mabuti, uminom ka muna ng isang basong tubig o inumin mo muna na hindi mo lunukin. Ano? At hayaan mo munang, siyempre pag may tubig yung bibig mo, hindi ka makapagsalita, hindi ba? Hayaan mo munang lumamig-lamig yung iyong ulo bago mo lunukin yun. At mayroon pa akong isang alam kung sa akin naman, ang ginagawa ko ay pag ako'y medyo parang gustong-gusto ko sana magsalita ng hindi maganda, ay iniisip ko baka makasakit. Ay ang ginagawa ko na lang, ako'y lalabas muna ng balkon, umisa ako'y nagpapahangin, katapos maghaham ng kaunting awit, yan mamaya-maya mawala na yung init ng ulo ko. Alam po ninyo mga minamahal, hindi po tayo ligtas sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Nakapagsasalita tayo ng hindi maganda, tono na hindi maganda. Kayong mga nakakapakinig ng gayon, huwag kaagad mag-react. Isang simple na paraan yung sinabi sa atin. Pumunta lang kayo doon sa kusina, pakay ng tubig, ilagay nyo sa inyong bibig. Huwag lulunukin, ng ilang segundo kaya o kaya minuto. At lalamig po, ito. At kapag ka inyong sinagot, maganda na ang inyong sagot. Napakaganda. May mga mungkahi ako sa inyo, mga kaibigan, na mayroon tayong mga dapat sangkap sa ating mga pananalita. Katulad ba kapag tayo nag-uutos? Maganda yung salitang paki, di ba? Paki. Anak, pakikuha ang sapatos ko. Mama, pakiplansa ang damit ko. Ganun ba? Isang pakiusap. Sapagkat yung salitang paki, para kang tumatanaw ng utang na loob sa maglilingkod sa iyo. Hindi pa nagawa yung paglilingkod, inunahan mo na siya na siya ay pinasasalamatan mo na maglilingkod. Kaya yung pinagsasabihan, gumagawa siya na masaya. Ayan.
Pag yung susunod ng bata, May padabog pa. padabog, takot, masama ang loob. Huwag yun sapagkat hindi maganda. Ano? Kaya yung salitang paki. Yung pang salitang, ano bang iniisip mo tungkol dito? Yung bang pagsangguni. Halimbawa, may panukala ang misis na bibili ng anumang kasangkapan sa bahay. Paano mo sasabihin yon? Sabihin mo muna, Daddy, mayroon akong panukala na bibili sana tayo ng bagong set, sala set. Ano kaya sa palagay mo? Pwede na tayo bumili? Ay, ang ganda nun, Ang dating ay parang ginagalang mo yung asawa mo at isang utang na loob na tinatanaw ng asawa mong sasang-ayunan mo yung kanyang panukala. Ang ganda. Kaya mga minamahal, lagyan natin ng ingrediente, yung ating mga pagsasalita na mga ingredienteng pampasarap. Pampalasa. Pampalasa para naman yung makikinig sa atin, asawa natin kaya, anak natin, kaibigan, kung sino man yan, ay maganda ang dating sa kanilang pag-iisip at maganda ang kanilang maging karanasan. Yan. Yan ang isang napakaganda na bagay. Kaya mga kapatid, tayo ay magkakaroon ng isang control sa ating mga pagsasalita kung tayo ay nananalig sa mga katwiran, mga pamantayan ng isang Kristiyanong tahanan. Ang isang tao raw na palaging nagagalit ay mga tao ito na palaging guilty. Guilty sila, kaya sila'y nagagalit. Parang cover up, Cover up. Parang cover up ito. Kaya hindi maganda, Malapay. Kung tayo raw ay magsalita ng tama, basta huwag tayong brutal. Diba? Be frank, but not what? brutal. Brutal. Magsabi ka ng tama, Mama, may dumi yung iyong dito. Ganon, hindi yun. Hindi ka nagsikihilang mo siguro, hindi na maganda itsura mo. Sabi mo, lalabas-labas ka, hindi mo muna tinitingnan yung mukha mo sa salamin. Wow. Nakahiya ka. May kwan dito, Yan. Ay, di maganda ang pagtanggap. Kaya ugaliin natin ang magandang bagay na ipinamulat ng Panginoon sa atin sa ating pagsasalita. Mayroon kasing Chinese proverbs na ganito ang pagkasabi. If you have a soft voice, you don't need a big stick. Ito ay patungkol sa mga magulang, pakikitungo natin sa ating mga anak. Pag-uutos kaya o kaya pagtawag. Kung mayroong karaw mabanayad na salita, hindi mo kailangan ng mahabang pamalo. Paano yon? Alam nyo, nakikita ko karamihan, lalo na sa probinsya. Doon sa atin, nakikita ko yung mga nanay. Tatawagin yung anak niya, may dala pang pamalo, ang lakas pa ng boses. Kaya yung bata ay makikita mo, ang takbo na lang. Biro mo, meron na ngang pamalo, malaki na siya, may pamalo pa siya, malakas pa yung boses, kawawang bata. Alam niyo, ito isang child abuse. Child abuse po ito. Ang karapatan ng bata ay ating igalang. Mayroon siyang karapatang mamuhay sa isang mapayapang tahanan. Na kung kausapin mo siya, igalang mo rin siya, karapatan niya yun. Tama. Tawagin mo siya ng tama, karapatan niya yun. Ito isang child abuse, hindi napapansin ng marami. Child abuse yan. Yung tayo ay mangusap, mag-utos sa ating mga anak nang hindi ayon sa magandang paraan, that's child abuse. Tawagin mo ang anak mo ng magandang paraan.
hindi mo dapat abusuhin, ano? Sapagkat karapatan niya ang mamuhay sa isang lugar na mapayapa. Iginagalang ang kanyang karapatan. Kaya mga minamahal, let us ugaliin natin yung soft voice. At ito ay nagpapasimulang pag-train, saan pa? Dito pa, Dito pa? habang naglilihi ang isang ina. Oho, paano yun? Paano naapektuhan yung bata sa loob? Kaya sa mga nanay na naglilihi, dapat ay medyo makikita mo na dyan yung self-control. Huwag kang laging magalit. Kaya mga ang katwiran ko minsan kasi ng mga babae naglilihi, ay masama ang pakiramdam ko, mainit ang ulo ko. Ay dapat yun ay nakokontrol din. Idalangin mo sa Panginoon upang bigyan ka ng self-control at nang sa ganun, makontrol mo yung iyong galit, ang iyong pagsasalita, sapagkat yan nag-a-affect din doon sa sanggol na nasa iyong sinapupunan. Ang ibig mo sabihin kapag ka medyo sumigaw ng masama yung babae naglilihi, ganon din yung ginagawa ng bata? Nagugulat yung bata eh. Nagugulat. Kaya kung minsan paglabas ng anak mo o yung inano sa kanya, trenin mo nung siya ay nasa tiyan pa, lalabas din yun paglabas niya. Alam niyo ba kaibigan, this is now proven by science, na kung ano man ang ginagawa ng babae sa panahon ng kanyang paglilihi, apektado yung kanyang dinadalang sanggol. Kaya ito ay isang napakagandang aral para sa inyo na mga kababaihan. Ingatan ninyo yung inyong dinadala. Try to talk softly and your child will learn to talk soft. Ikalawa ay yung pakikinig ng maganda at soft music. Alam mo, ang music ngayon, Mama, parang hindi na music Ano na? Noisy. Noisy na. Ay, nako, napaka-noisy na ang ating sanlibutan talaga. Kung minsan nga, hindi mo na maunawaan kung anong kinakanta sa Oo. kaingay. Sa ingay. Kaya nasanay na mula doon sa tiyan. Nakikinig na ng rock music. Mga tugtugin na talagang ang ingay. Kaya paglabas ng bata, Maingay rin. maingay din. Aanihin natin ang ating itinanim. Kaya huwag kayong magtaka kung ang inyong anak, mga minamahal, ay may ugaling hindi niyo gusto. Ang dahilan ay ipinamana natin yun. So, let us try to speak softly, have a soft music in the home. Ugaliin natin ang soft, marahan, mapayapang tahanan at maganda ang kinalabasan ng ating mga anak. Ano po? Ang isa pa ay yung pagbibigay daw. Halimbawa may hinihingi ang bata. Okay. Paano mo sagutin ang bata na hindi naman siya gaanong? Kung minsan kasi ang bata, siyempre may kakulitan, hingi ng hingi. Kung minsan naiinis yung nanay ba, pagkahingi, ito, kunin mo, alis ka na. Yung bata ay kinuha nga, pero masama yung loob. Kung minsan, naranasan ko yung maliit ako, mayroon akong kapatid na medyo magalitin, ay humihingi ako sa kanya ng pagkain, binigyan na ba naman ako, pinuno yung mangkok, ito, ubusin mo yan Sabi, imbis kakain ka, hindi ka nakakain masama na yung loob. Wag, mga minamahal. At kung sakali wala kayo may bibigay, graceful answer, kapag graceful lang yung pagsasabi, para na rin kayong nagbigay ng kalahati. Subukan nyo yan. Humihingi ang anak nyo ng pabaon, wala kayong talagang maibibigay. Sabihin mo lang, anak, ipag-pray mo ang daddy mo, Magtatrabaho ako ngayon. Sana'y makasumpong ng kaunting pera ang daddy para sa susunod, mayroon akong maibibigay sa iyo. Tapikin mo lang sa balikat,
The child will go. Wala kayong ibinigay. Pero he received one half of it already. Graceful refusal. Hindi Maganda siya masyadong disappointed sa ganun. Ano? Oo. Yan. Ay, may mga hot words daw na dapat nating iwasan. Ano ho? Mga tinatawag na avoid hot button words. Ano ho? Ano ba yung mga hot button words na dapat natin iwasan, Mama? Alang sabihin mo ba na, lagi ka nalang ganyan, ang kulit-kulit mo. Masakit yun sa tainga. Masakit kasi parang wala nang pinagbago. Palaging parang masama na noon, Parang palagi na lang nga, palagi na lang. wala nang kabutihan. Oh, parang, kaya mga minamahal, ha? Kaya dumarating tayo sa mga panahon na parang it's the end of the rope. Ha? Sa lundunan ng ganito, maghihiwalay na tayo. Mangyari, inipon nyo. Nagkaroon kayo ng bayong. Yung ginawa niyang kasalanan noong nakarang panahon, di nyo na makalimutan, inilagay nyo sa bayong, hanggang dumating ang panahon, punong-puno ng bayong, puputok, hiwalay. Ha? Ang dapat, kapag humingi naman ng tawad ang ating kasama sa buhay, anak natin kaya asawa, patawarin. At kung sakali na ulit, para noon lang gumawa. Huwag yung salitang, ganyan ka na naman ha. Di ka na nagbago. Huwag, mga kapatid, yan ay masakit masyado. Sino bang taong perfecto? Ano po? Walang taong sakdal. Tayo maaaring magkamali para pwede nating maulit yung ating kasalanan. Pero huwag naman na parang ang salita natin ay wala nang pinagbago ang ating kasama. Ha? Ayan ka na naman. Ha? Mayroon pang salitang, kung ayaw mo, Huwag mo. di huwag mo. Ano? Ay, hindi maganda, ha? O kaya yun salitang, talagang malilimutin ka. Ha? Ay, huwag. Huwag. Iwasan natin yung mga salitang hindi maganda. Alam niyo mga kaibigan, mayroong isang karanasan kasi, kasaysayan na aking nabasa. Isa raw na hari. Nanaginip pa. Nanaginip. Ang panaginip niya ay nalaglag lahat yung kanyang ngipin. Ha? Nalaglag yung ngipin niya. Paggising niya, ano kayang kahulugan noong aking panaginip? Tumawag siya ngayon ng kanyang maaring tagapagpaliwanag. Ay dumating yung una. Sabi niya, Hari, ganyan palang panaginip ninyo. Alam ninyo, ang kahulugan niyan, lahat daw ng kamag-anak niyo ay mamamatay. At kayo na lang ang maiiwan. Ay, ang sama ng loob ng hari. Pinalayas yung nagsabi, bakit kanyang bang kahulugan yan? Hindi nagsawa ang hari. Tumawag siya pa rin ng iba pa. At ganito naman ang paliwanag nung ikalawa. O hari, ang sabi niya. O hari, ganito yun. Ang paliwanag ng panaginip ninyo. Pinagpala kayo ng Panginoon na kayo ay mananatiling buhay ng mahaba kahit na yung inyong mga kamag-anak ay maaring maunang magpahinga. Ang sabi ng hari, maganda yung paliwanag mo. Parehong mensahe, subalit ibang paraan ang pagkasabi. Ano? Ganyan na ganyan ang salita. No? Kaya maganda na ating ugaliin yung magandang pagsasalita. Sa paraan, no? Isang tamang paraan, tamang tono, at ang makikinig, pareho. Pero ang makikinig ay magkakaroon ng magandang pakiramdam. Ano ho? Yan ang isang bagay na ating alalahanin. Proverbs pa rin, ano ho? 12 verse 18, kung mayroon kayong Biblia, basahin po ninyo ang sabi roon,
The tongue of the wise brings healing. Ang dila raw ng pantas, ay magkakaloob ng kagalingan. Dadalaw kayo sa isang kaibigang may sakit. Kung ang pangungusap natin ay maganda, aalis tayo kung magaling ang kanyang karamdaman. Ganyan pala makapangyarihan ang magandang salita. Kaya ugaliin natin, mga minamahal, ang magkaroon ng magandang pananalita sa ating mga samba-sambahayan. Sa bahaging ito, mga minamahal, nais po namin ibahagi sa inyo ang kaunti mga suggestion para tayo ay magkaroon ng magagandang pananalita sa bahay. The most important words. Mayroon daw most important words. Mama, ano yung una? 6 daw yun eh. Mayroon 6 na sabing most important words. I admit I made a mistake. Maganda pala yung pangungusap na yun. Tanggapin mo na ikaw ay nagkamali. I admit that I commit a mistake. Kapag sinabi mo yun, yung pinagkasalaan mo, hindi na magagalit. No? Kasi tinatanggap mo yung pagkakamali mo eh. Yeah. Ano pa nga ba naman ang sasabihin ng pinagkasalanan mo kasi tinatanggap mo na. Tinatanggap mo na. Kaya, those are the 6 most important words. I admit that I Made commit a mistake. Okay? Yung 5 naman, mayroon daw 5 eh. The 5 most important words, you did a good job. You did a good job, ha? Kahit na hindi satisfactory, po sabihin mo yan na you did a good job. Ay ang pakiramdam ng taong sinasabihan ay talagang satisfied ka naman dun sa kanyang ginawa. Pinupuri mo naman. Nagsalok ng tubig si boy. Wow, pasalamatan. Naglaba yung dalaga. Wow, you did a good job. Mga minamahal, tayo ay ugali natin ang mga appreciative words. Ano po? And your family will be happy. Yung 4 naman. What is your opinion? What is your opinion? Ano ang iniisip mo tungkol dito? Mahalaga pala yun. Napakaganda yun kasi para mong nirerespeto mo talaga nga yung iyong kapartner. Pag sinasabi mo ganun, ano nga naman ang opinion mo dito? Kaya parang inaano mo, sinasangguni mo na hindi lamang ang iyong sarili ang nasusunod, kundi yung opinion din ng asawa mo. Kasi wala naman talagang tao, mga minamahal, na alam niya ang lahat. Wala. Diyos lamang. Alam niya ang lahat. Pero tao, kahit na anong universidad ang kanyang pinag-aralan, limitado pa rin yan. Kaya, don't say you know everything. Maganda sa tahanan, you seek the opinion of your wife, of your children. Mayroon pang ang isang payo eh. Kung maaari magkaroon tayo ng family council. Family council. Nandyan yung nanay, nandyan yung tatay, siya ang chairman, yung nanay ang secretary, members of the committee, the council are the children, at lahat pagkasundo. What's your opinion? Kulay kaya ng sasakyan, kulay ng kortina, napakagandang mayroon tayong family council. Doon magkakasundo ang buong pamilya. Pinapahalagahan mo ang opinyon, isipan na ano naman yung 3 raw? 3 na. If you please. If you please. Yung bang kung may hinihingi ka, mayroong, pakiusap, Mas madaling makuha mo yung gusto mo pag ganun ang pagsasalita mo. Please, if you please. If you please, yan. Kaya maging sa ating mga paaralan, palaging itinuturo yan sa mga bata.
kung ano man ang kanilang gustong gawin, lalabas kaya, kung ano, ma'am, please excuse me, magpapaalam. Will you please? Yung salitang please ay isang salitang ginto na kung palaging namumutawi sa ating bibig, masaya yung ating pinagsasabihan. Magaan sa loob ng ating inuutusan. Kapag ka please yung ating pagsasalita. Ano naman yung dalawa? Ay, ang dalawa, yan ay talagang malimit natin maririnig. Ang sinasabi bang, thank you. Wow, thank you. Kahit na kung minsan may taong tanggap ng tanggap, wala ka man nang maririnig ng thank you. Parang sumasama din ang loob mo, Iba yung talagang nagpapasalamat. Ugaliin natin na mapagpasalamat mga minamahal. Binigyan tayo ng ating anak ng kahit ano dyan, magpasalamat tayo. Kahit na malit lang na bagay, sapagkat ang kahit na malit na bagay, kapag pinasalamatan, ay lalaki sa sagana. Kaya, maging sa pagkain natin, pag tayo humarap sa hapagkainan, medyo simple lang ang pagkain natin, pero magpasalamat lang sa Panginoon. And God will bless the little food that we have. Kaya, ito raw yung, isang salita raw. Pinaka-importante sa lahat. We. Tayo, kasama, kasambay. Kasi pamilya Hindi yung palagi na lang ako, Kailangan tayo. Tayo, Tayo, Pamilya kasi. Kung sana hindi ka membro ng pamilya, pwede nang ay. Pero, pamilya ka Tayong dalawa. Tayong lahat. Kahit kaama, ay wag yung ako. Wag. Sapagkat you are a family. Nung tayo ay nag-asawa, mga kapatid, hindi na tayo nag-iisa. Mayroon na tayong kapamilya. Kaya kung mangusap tayo, we. We owe the most important one word. And that is, we. Ugaliin natin yun. At mayroon daw salita na kumari wag. Wag na wag. Ano yun? Si ako. Si ako. Si ako. Masama ba si ako? Kasi parang ikaw na lang ngayong tao sa mundo na parang siyempre meron tayong nakikilala na pinagmula ng si ako. Sino yun? Siyempre sino pa? Kundi si Lucifer. Si Lucifer. Paragi si ako yun Siya ang author ng ako. Diba? Kaharap niya pa naman ang Panginoon noon. Ako na lang ako. Ako na lang ako. Kaya huwag iwasan natin yan. The least important word is I. Kung maiwasan natin yan, the better. And use the best and most important word. And that is the word we. Well, mayroong payo si Apostol Pablo sa atin. Sa kanyang aklat na isinulat sa mga taga-Galacia. Galatians 2:20, kung inyong bubuksan sa inyong mga aklat, ay ganito ang sinasabi. I have been crucified with Christ. Anong ibig sabihin nito? I have been crucified with Christ. Nawala yung I. Dapat paltan ng we. It is no longer I who lives, but Christ lives in me. Yan. Naging we. Because Kasama Christ na si Kristo. is with Him. I and Christ. And we. Kaya si Apostol Pablo ay napakagandang kanyang buhay. Naalis yung kanyang pagiging I, yung pride niya nawala.
At ang palaging buka ng kanyang bibig ngayon ay we, I and Christ. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ano? Ako ay isang taong binago ng Panginoon na ipako. Ang ano po? Ang buhay na makasarili at tayo na ngayon ay nabubuhay kay Kristo. Mga kaibigan, ito ng panahon na dapat nating isurrender yung ating mga sarili sa Panginoon. Ang Panginoon, kaya tayong baguhin. Itong membro ng katawan na nito, itong dila, kung hindi natin isusuko sa Panginoon, yan ay napakaliit na sangkap. Subalit sasabihin ko sa inyo, kapag hindi tayo maingat sa ating paggamit nito, lilikha ng sunog na pag umapuyan, ang ating pamilya ay masisira, mapapahamak. Ang relasyon sa tahanan ay hindi napakaganda. Kaya mga minamahal, payo muli ng ating Panginoon, isurrender natin sa Kanya ang ating mga sarili. Hayaan natin ang biyaya ng Panginoon ay maging sapat, baguhin ang ating pagkatao, lalong-lalo na ngayon itong ating dila. At magkaroon tayo ng isang mapayapa at tahanan na maluluwalhati ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Dakila po namin Panginoon, maraming salamat po. Kayo muli ang aming nakasama sa maikling pag-aaral ng iyong salita ngayon. Narito kami at kami inyong nilikhaan ng isang sangkap ng aming katawan, ang aming dila, na ito pala ay napakamahalaga. Na sa isang masinop na paraan, biyaya ng Panginoon, maging daluyan na maginintuang pangungusap, na kung kami ay magsalita ng gayon, lahat ng makikinig sa amin ay mabibiyayaan. Ang aming mga salita ay makapangyarihan, lalaki pa ng Espiritu Santo, at babago na mga taong makikinig po sa amin. Panginoon, kung sakali sa nakaraan, di po namin naingatan ang aming bibig na kapag salita kami ng hindi maganda, kami po ay inyong patawarin. Ano man ang namana namin na hindi magandang likas, baguhin niyo po upang mula ngayon magkaroon na kami ng isang mapayapa, tahimik, tahanan, masiyang kasama namin ang inyong mga anghel at kayo na makasama namin sa araw-araw naming buhay. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming dalangin. Alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Sa lahat naming taga-subaybay, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Muli namin kayo inanyahan sa susunod pang mga pag-aaral patungkol sa Buhay Pamilya. Dito pa rin sa ating programa, Sa Lilim ng Ebanghelyo. Bringing hope the world over. Hope Channel. Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it?
How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I gonna get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this." Enclosed is a $1,000 check. By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life.
to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark, but now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet.
inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel.